Lalang sunog. Guys, Malakas pero talaga guys, blob ng apoy sa at bundok maitim yan, na banda usok sa amin. ang bumalot sa isang residential area sa barangay 128 Balutondo mag-aalas 9 ng umaga kanina. Pero dahil nasa tuktok ng burol ang pinakasentro ng apoy, hindi ito basta-basta maabot ng mga truck ng pamatay sunog. Walang bombero! Yung pagpasok po natin, makita naman ninyo, makitid yung ating mga dinaanan. Then pagdating po dito, papanik muna kayo ng bundok. So malakas, and then malakas po ang hangin, malapit tayo sa dagat. Yun po yung medyo nagpahirap po sa atin. Sa bilis ng pagkalat ng apoy, karamihan sa mga residente halos walang naisalbang gamit. Abo na lang. Nagpahilot pa ako ng pilay ko sa pa. Pagdating ko, wala na. Pasado alas 11 ng umaga nang maapula ang sunog na tumupok sa mahigit 10 bahay. Wala namang napaulat na nasaktan sa insidente, pero problema nila ngayon. Magpapasko, tapos wala na po bahay, wala pang pera. Kawawa naman po, saan mo pupunta? Sa Santa Cruz, Maynila naman, ground floor at second floor ng isang 5-story commercial building ang nasunog kaninang hating gabi. Agad din itong naapula. Nasa kalagitnaan pa lang tayo ng Disyembre, pero umabot na sa halos 500 ang sunog sa bansa ngayong taon. Base yan sa nakalat ng GMA Integrated News Research. Nasunog din ang 2 bahay sa barangay Kansilawan, Makati kagabi. Yung mag-ina ko, natutulog na. Ako nanonood pang TV. Tapos sabi ko, parang may naamoy akong parang amoy sunog. Ngayon, tinignan ko yung saksakan ko para wala namang usok. Pero pati kasi yung ilaw na namin, nanonood ako. Nakita ko lang sa anino nung liwanag ng TV, parang may usok. Sabi ko, baka sa baba. Sakto nga pagbukas ko ng pinto, malaki na yung apoy sa baba. Sinira ko po yung bintana. Ano lang po kasi yun, lagayan po yun ng aircon. Sinipa ko po. Sabay ganun, pero malakas ang usok. Sabi ko, ayoko pang mamatay. Walang naisalbang gamit ang mga residente, pero ang mahalagaan nila, buo at ligtas ang pamilya.